Kagaya ng sinabi niya, ay hinayaan niya lang na nakabukas ang pinto ng kwarto niya, para kapag kinailangan siya nito, ay mabilis niya itong maririnig, o kaya, madali siya nitong mapupuntahan. Nang makadinig siya ng mga yabag, ay mabilis niyang ipinikit ang mga mata niya para magkunwaring tulog. Makalipas ang ilang sandali, ay narinig niyang nagsara ang pinto ng kwarto niya, kaya napalingon siya sa direksyon nito. "Bakit hindi ka na bumalik sa kwarto ko?" tanong ni Isabela sa kanya. "Kanina pa kita hinihintay doon ah. Sabi mo kasi umalis muna ako eh. Sinunod mo naman." Maarte nitong sabi. Hindi na talaga niya alam kung ano ang gusto nito. Sobrang sakit na ng ulo niya dahil sa kaiisip kung paano ito hindi magagalit at iiyak sa araw-araw. "Porque sinabi kong umalis ka talaga. Sinong katabi ko ngayon doon? Nilalamig pa naman ako." Tinapik niya ang espasyo ng kama niya, para iparating dito na pwede itong matulog dito sa kwarto niya, kahit anong oras nito gusto. "Dito na lang tayo matulog sa kwarto ko. Mas malaki ito kumpara sa kwarto mo, kaya sigurado akong magiging masarap ang tulog natin," sabi niya. "Iwasan natin ang mag-away dahil makakasama sa iyo yun. Nakakainis ka kasi eh," nakanguso nitong sabi. "Sa susunod kahit pinapaalis kita, huwag kang aalis. I'll keep that in mind. Alam mo naman na hindi ako nakakatulog kapag hindi ka katabi eh." "Okay mommy, I'm sorry." Bumangon siya at umupo sa kama niya. Ipinalibot niya ang mga braso niya sa baywang ni Isabela, na nakatayo habang nakapamaywang sa harap niya. "Halika na, matulog na tayo. Nagugutom ako kaya hindi ako makatulog. Anong gusto mo?" "Gusto kong kumain ng spaghetti ngayon." Tumango siya. "Okay, ipagluluto kita. Marunong ka. Susubukan ko para sa iyo at sa baby natin." Sabi niya kahit ang totoo, ay hindi niya sigurado kung makakain ba nito ang luto niya. Ayaw niya na kasing gisingin ang yaya niya, dahil sigurado siyang masarap na ang tulog nito ngayon. "Hintayin mo na lang ako rito. Aakyat agad ako pagkatapos kong maluto ang gusto mong spaghetti. Ayaw kong maiwan dito kaya sasama ako. Sigurado ka?" "Okay, let's go then." Hawak niya ang kamay nito habang papunta sila sa kusina. "Oh, ba't gising pa kayong dalawa?" Napangiti siya ng malapad nang maabyutan niya ang yaya niya, kasama si Mang Berto. Kumakain ang mga ito ng tinapay at noodles. "Nagutom ako kaya ginaisan ko itong si Berto para may kasama ako." Hindi ba makatulog si Chichay? Gusto raw po kasing kumain ni Isabela ng spaghetti, kaya po ipagluluto ko siya ngayon, pahayag niya sa dalawa. "Ganoon ba? O siya, kami na ang bahala ni Berto dito. Ang mabuti pa, doon na muna kayo sa sala, at tatawagan ko na lang kayo kapag nakaluto na ako." "Sigurado po ba kayo yaya?" "Oo naman. Salamat po yaya." Sa sinabing iyon ni Yaya Pasita ay niyaya na nga niya si Isabela papunta sa sala, kung saan ay pwede silang humiga habang hinihintay ang yaya niya sa pagluluto nito. "Bukod sa spaghetti, may gusto ka pa ba?" tanong niya rito pero umiling ito. "Okay, pwede mo bang kamutin ang likod ko?" tanong nito sa mahinang boses. Ang Katie kasi. "Okay." Umupo siya sa sofa, habang ito naman ay humiga sa mga hita niya. Nakayakap ang mga kamay nito sa baywang niya, na para bang mawawala siya sa paningin nito. "Daddy," lihim siyang napangiti sa itinawag nito sa kanya. "My old daddy." Biglang nawala ang ngisi niya, dahil sa idinugtong nito. "I'm not old. You are." "Fine, I am." Natawa ito. "Ang saya mo ah. I am happy because you're here beside me." Sabi nito at bahagyang itinaas ang suot niyang damit, at hinalik-halikan ang tiyan niya. "Stop," pigil niya rito pero hindi pa rin ito tumitigil, kaya naman iniangat niya ang ulo nito, at ito naman ang hinalikan niya ng hinalikan sa mukha hanggang sa leeg nito. "Ayaw mong tumigil, ha? Tama na, nakikiliti ako. Tiisin mo lang, aniya. Tama na nga kasi. Ayaw ko na." Sikmat nito sa kanya kaya naman tumigil na siya. "Nakakainis ka talaga. Nasaan nga pala yung singsing na ibinigay ko sa iyo?" Tanong niya nang mapansin niya na hindi nito suot ang singsing na isinuot niya sa daliri nito, nung tulog ito. "Nawala mo ba? Nasa kwarto ko. Ba't hindi mo isinusuot?" "Baka kasi mawala ko," sagot nito. "Alam kong may kamahalan yun, kaya itinago ko na lang kaysa suotin araw-araw. Ibinigay ko ngayon sa iyo, tapos hindi mo naman pala susuotan," may pagtatampo niyang sabi.
Ibalik mo na lang sa akin tapos ibibigay ko na lang sa iba. Okay, baliwala nitong sabi sabay bangon. Saan ka pupunta? Kukunin ko yung singsing sa kwarto ko para ibalik sa iyo, inis nitong sabi dahilan para hawakan niya ang bawang nito, saka ito pinaupo sa mga hita niya habang nakaharap sa kanya. Ibigay mo na lang yun sa mga babae mo. Paano ko maibibigay yun, may pangalan mo yun? Biro niyang tanong dito dahilan para sumansya nito ng tingin. Di ipabura mo, sigaw nito, nakakainis ka. Niyakap niya ito habang hinahaplos ang likod ito. Wala ka na namang suot na bra, una niya. Sabi ko sa iyo, magsuot ka lagi ng bra kapag lalabas ka ng kwarto, di ba? Mabuti sana kung wala tayong ibang kasama rito. Hindi kasi ako makahinga kapag nagsusuot ako ng ganoon. Isa pa, gabi na naman ngayon, katwiran nito. Kahit na, giit niya. Sa susunod, magsuot ka na ng bra kapag lalabas ka ng kwarto natin. Itinaas pa nito ang suot nitong t-shirt sa harapan niya, na parang Nana Nadia ito. Ano ba yung ginagawa mo, Isabela? Tingnan mong mabuti ang mga dibdib ko. Hindi lang niya tiningnan kundi tinitigan pa. Lumaki siya ngayon kumpara noon, di ba? Masakit ba? Tanong niya at bahagyang hinawakan ang dibdib nito. Parang namamaga. Kaya nga hindi ako komportable na magsuot ng bra, dahil para akong hindi makahinga. Siguro dahil hindi nakasya sa iyo yung mga bra mo dahil nga lumaki na tong dibdib mo. Huwag kang mag-alala, pupunta tayo sa mall mamaya, at bibilhin natin ang lahat ng mga bagay na kailangan mo kasama na ang maternity dress. Tinatamad akong umalis, ako na lang ang aalis. Magpapasama na lang ako kay Samantha, kinurot siya nito sa tagiliran niya, kaya napahinto siya sa pagsasalita. Bakit? Gamit ko ang bibilhin mo kaya dapat ako lang ang isama mo. Galit nitong sabi. Alam niya ba ang sukat ng dibdib ko? Alam niya ba kung anong kulay ng maternity dress ang gusto ko ha? Hindi. Exactly. Okay sige. Saka na lang tayo umalis kapag sinipag ka na. Huwag ka nang magalit dahil makakasama sa iyo yan, sabi niya na lang. Okay, nakangiti na ulit ito ngayon. Nakakabaliw talaga, malapit na talaga siyang mabaliw. Kailan pala tayo magpapakasal? Kunot-noo siyang napatitig dito. Noong nakaraan niya pa ito inaalok ng kasal, ay ayaw naman nito. So, wala kang balak pakasalan ako. Sino naman ang nagsabi sa iyo na ayaw kitang pakasalan? Ang tagal mong sumagot Pakakasalan kita kahit saang simbahan mo gusto, Isabela. Ikaw lang naman ang hinihintay ko Ayaw lang kitang kulitin, dahil alam kong magagalit ka na naman. Nagagalit ba ako sa iyo? Araw-araw, Isabela. Araw-araw kang nagagalit, kahit sa maliit na bagay lang. Nagtatampo ka na ba? Nagagalit ka na? Hindi, mabilis niyang sagot. Araw-araw kitang iintindihin dahil alam kong mahirap ang magbuntis. Noong hindi ka pabuntis, hindi ka naman ganyan kaya naiintindihan ko. Naiintindihan kita. Thank you, anito at sumangot singot na. Hayan ka na naman, liyak ka na naman. Stop crying. I am just happy, sabi nito. Sabihin mo lang sa akin kapag nahihirapan ka na sa pag-iintindi sa akin, para umuwi na lang ako sa bahay ko. Kumusta ka na? Nakangiting tanong ni Xander sa kanya, pagdating niya sa bahay nito. Yung mga naranasan nito noon kay Samantha, ay doble yata ang nararanasan niya ngayon kay Isabela. Parang hindi ka natutulog Hindi talaga, ganyan din ako noon sa asawa ko. Habaan mo lang ang pasensya mo at sa kasamahan mo na rin ng maraming dasal, natatawa nitong sabi habang umiling-iling. Ganyan talaga ang buhay, ginasto natin, kaya magtiis tayo. Nasaan nga pala si Samantha? Sa halip ay tanong niya. Magpapaluto kasi siya ng carbonara dito, dahil iyon ang gusto ni Isabela. Masarap kasing magluto ang asawa ni Xander kaya sigurado siyang mauubos iyon ni Isabela. Naliligo sa banyo, may kailangan ka ba sa kanya? Marami akong kailangan sa kanya. Ngumiti ang kaibigan niya, halatang naaaliw ito sa hitsura niya. Magpapaluto ka ba sa kanya? Paano mo nalaman? I just know. Nang makita nito ang asawa nito na paparating, ay kinawean nito yun para lumapit sa kanila. Love, may sadya daw si Rafael sa iyo, imporma nito kay Samantha kaya napatingin sa kanya ang asawa ni Xander. Ano yun Rafael? May gusto ka bang ipaluto sa akin? Paano mo nalaman? Manghuhula na ba kayo ni Xander ngayon? Di ba nga, buntis ang asawa mo?
Pinasadahan nito ng tingin ang mukha niya. Ba't parang pumapayat ka, Rafael? Ayos ka lang ba? Hindi nga eh. Halika, doon tayo sa kusina. Hinawakan nito ang braso niya, at iginiya siya patungo sa kusina nito. Nang mapatingin siya kay Xander, ay nakita niyang nakasimangot na ito. Halatang nagseselos. Pagdating nila sa kusina ay pinaupo siya nito sa dining chair. Ano bang ipapaluto mo sa akin? Carbonara daw ang gusto niyang kainin ngayon, sabi niya. Samantha, pwede mo bang sarapan para maubos niya? Ang hina niya kasing kumain eh. Okay, bukod sa carbonara, ano pa ba ang gusto niya? Gusto niya ba ng lumpia? How about garlic bread? Carbonara lang naman ang sinabi niya, Sam. Matulog ka kaya muna sa sala. Hindi na, mamaya niyan, hapon na ako magising tapos, umiyak na nang umiyak yung isa doon dahil baka akala nambababe na ako. Aniya dahilan para matawa ito. Hindi ko akalain na mag-aasawa ka pa. Akala ko kasi habang buhay ka na lang naiinom dito sa bahay eh. Hindi ko nga rin akalain eh. Alam mo bang inihanda ko na ang sarili ko sa pagiging matandang binata? Hindi ko inaasahan na isang araw ay magiging tatay na pala ako. Ba't parang hindi ka masaya? Of course, I'm happy. Talaga ba? Ba't parang hindi? Nag-aalala kasi ako kay Isabela. Ha? Bakit naman? Napabuga muna siya ng hangin, bago niya ikinwento dito ang mga naoobserbahan niya kay Isabela. Normal lang naman ang ganoon. Ako nga dati, halos bugbugin ko si Xander kapag nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga babae eh. Sa sobrang awa ko sa asawa ko, hindi na namin sinundan ng kambal, dahil sa aming dalawa ay mas kawawa talaga siya. Kapag naaalala ko ang sakripisyo ng asawa ko noon ay talaga namang napapaluha ako sa sobrang awa. Para kasing hindi ako tao noong time na yon, dahil lagi akong galit. May time pa nga na hinagisan ko ng isda yun sa mukha, pero kahit isang salita ay hindi yan nagreklamo. Mahabang kwento nito na ngayon ay medyo naluluha na rin. Ang lala mo pala, komento niya. Hindi naman ganyan si Isabela. Selosa lang siya tapos iyakin. Kaya nga, ang lala ko talaga dati. Akala ko nga, hihiwalayan na ako ni Xander pagkatapos kong mailabas ang kambal eh. I'm glad he didn't do that. Mahal na mahal ka ng gagong yun, kaya hindi niya yun gagawin. Kahit nga yata itakin mo yan di yan lalayo eh. Kaya nga eh, mabuti na lang, mahal na mahal ako ng asawa ko. If ever he left me that day, I won't blame him because it's all my fault. Medyo kasi ako nung time na yun talaga. I don't know, I can't understand myself too. I know I loved him more than myself. Pero lagi akong high blood sa kanya ng panahon na buntis ako sa kambal. Kawawa nga si Xander sa iyo noon eh. Pero ngayon, parang hindi naman na niya naalala ang mga pananakit mo. Tumawa ito, sana nga hindi na niya maalala, para hindi sumama ang loob niya sa akin. Napatingin silang dalawa kay Xander habang paparating ito, dahil para itong kalabaw kung humakbang sa sobrang lakas ng paghakbang nito papunta sa gawin nila. Oh, anong problema mo? Sita niya rito, galit ka ba na nandito ako? Bakit parang ang saya niyong dalawa? Kahit nasa labas ako naririnig ko yung tawa niyo ah. Tawa namin, dude, asawa mo lang ang tumatawa dahil hindi ako kasama. Puno ng problema ang utak ko kaya hindi ko magawang tumawa ngayon. Bakit? Si Isabela kasi, di ko na alam ang gagawin ko. Bakit kasi hindi mo pa siya pakasalan? Kaya siguro siya umiiyak, dahil hindi mo pa siya inaalok ng kasal. She wanted a beach wedding dude. Ang sabi niya, hintayin daw namin na magkaroon ng malakas na bagyo bago kami magpakasal. Do you think it was normal? Sa tingin mo ba hindi pa siya nababaliw? Buntis siya tapos yun ang gusto niya. Ayaw kong mapahamak sila ng anak ko, kaya hindi ko siya pakakasalan sa araw na gusto niya. Paano kung kumidlat tapos may tinamaan? Hindi kasi yun naiisip ni Isabela, dahil masyado siyang nakapokus sa kagustuhan niya. Baka naman nagbibiro lang siya dude. Seryoso siya noong sinabi niya yun. Napahinto siya sa pagsasalita nang mag-ring ang cellphone niya. Si Yaya Pasita ang tumatawag. Yaya bakit po? Bungad niyang tanong. Iho matagal ka pa ba? Medyo po. Bakit po? Nasaan ka na? Inagaw ni Isabela ang cellphone ng yaya niya, kaya ngayon ay ito na ang nagsasalita sa kabilang linya. Ba't ang tagal mong umuwi? Napatingin siya sa mag-asawa na kapwa nakamasid sa kanya.
Mommy, hindi pa po luto ang carbonara mo. Pinapakuluan pa lang po ang pasta. Sinong kasama mo dyan? Si Samantha at saka si Xander. Kausapin ko nga sila kung totoo bang nandyan ka talaga sa bahay nila. Nandito nga ako, ibigay mo sa mag-asawa yung cellphone mo. Mariin itong utos. Kakausapin ko sila kung talaga bang nandyan ka sa bahay nila. Tumayo siya para iabot kay Samantha ang cellphone niya. Si Isabela, kakausapin daw kayo. Loudspeaker mo na lang para marinig din ni Xander ang mga sasabihin niya. Hello Isa, kumusta ang pagbubuntis ma? Pangungumusta ni Samantha kay Isabela. Sa halip na sumagot ito ay narinig na lang nila itong umiyak. Hoy teka lang, umiiyak ka ba? Bakit ka umiiyak? Kukunin na sana niya ang cellphone niya kay Samantha pero pinigilan siya nito. Ang tagal kasing umuwi ni Rafael narinig niyang sabi nito, samantalang wala pa nga siyang 1 oras dito sa bahay ni Xander. Hindi pa kasi ako nakakaluto ng carbonara kaya hindi pa siya umuwi, paliwanag ni Samantha dito. Hintayin mo lang dahil wala naman tong ibang uuwian kundi ikaw. May kasama ba siyang babae dyan? Lihim na napangiti ang mag-asawa, samantalang siya ay napahilot naman sa sentido niya. Baka kasi may kasama siya kaya matagal siya bago umuwi. Ikaw lang ang mahal nito, kaya malabong magsama ta ng ibang babae Isa, natatawang sagot ni Samantha dito. Wala nga siyang ibang bukang bibig kundi ikaw Ganoon ba? Aabutin pa kaya siya ng 1 oras dyan? Siguro, hindi ko sigurado Bakit? Wala naman. Salamat Sam. Pwede bang ibigay muna sa kanya ang cellphone niya? Kakausapin ko lang. Okay, ibinalik na ni Samantha ang cellphone niya. Daddy, yes. Pwede ba akong sumunod dyan? Ha? Bakit? Gusto ko lang. Pwede ba? Pwede naman, pero magpamaneho ka kay Mang Berto. Huwag kang bibiyaheng mag-isa dahil magagalit ako sa iyo. Sabihin mo kay Mang Berto, dahan-dahan lang sa pagmamaneho dahil hindi naman kakalayuan. Bili niya dito, dahil baka ito ang magmaneho. Mabuti sana kung hindi niya ito kilalang kaskasera. Dahan-dahan lang mag-ingat kayo ni baby. I love you. Napakurap-kurap siya dahil sa salitang binanggit nito. Ito kasi ang unang beses na sabihin nito ang katagang iyon. Nandyan ka pa ba? I love you more mommy. Sagot niya sa sinabi nito. Narinig niyang sumangot ito mula sa kabilang linya. Mag-ingat kayo sa biyahe papunta rito. I love you so much. Okay daddy, love you, bye-bye. Ito na ang pumutol ng linya. Kahit wala na ito sa kabilang linya, ay nakatitig pa rin siya sa screen ng cellphone niya habang nakangiti. Kung hindi pa siya binato ng sibuyas ni Xander, ay hindi pa siguro niya aalisin ang mga mata niya sa cellphone niya. Dumating na ang asawa mo. Pabulong na sabi ni Samantha, kaya naman napatingin na rin siya sa direksyon na tinitingnan nito. Nakasuot ng dress si Isabela, habang nasa likod naman nito sina Yaya Pasita at Mang Berto. Bagay na bagay itong magsuot ng dress hindi kagaya noon na puro black t-shirt at pants ang lagi nitong suot. Ang bilis ng mga hakbang nito kaya naman, sinalubong na niya ito dahil baka madapa ito sa ginagawa nitong pagmamadali. Gutom ka na? Tanong niya habang inaayos ang nag-ulo nitong buhok. Hindi niya alam kung nag-ulo ba talaga, o hindi lang ito nagsuklay dahil sa pagmamadali nitong makapunta dito sa bahay ni Xander. Hindi pa naman, nang mapansin niya na wala itong suot na bra, ay sinimangutan niya ito. Wala ka naman suot na bra. May dala naman akong jacket kaya lang nakalimutan ko sa sasakyan, paliwanag nito sa bayuko para tingnan nito ang sariling dibdib. Hindi naman halata na wala akong bra Halata dahil nakikita ko yung dibdib mo. Mabuti na lang nakasuot siya ng jacket kaya iyon muna ang ipinasuot niya rito pansamantala. Thank you, I love you, nakangiti nitong sabi at ninakawan din siya nito ng halik sa mga labi niya. I love you more. Inakbayan niya ito papunta sa kinaroroonan ni Xander, Samantha, Yaya at Mark Berto, na halatang kanina pa nakamasid sa kanilang dalawa. Sana hinintay mo na lang akong makauwi sa bahay. Ang tagal mo kasi kaya nainip na ako, sabi nito. Halika na, nakakahiya, lahat pala sila ay nakatingin na sa atin. Nakita ba nila na hinalikan kita? Siguro, nakakahiya naman. Hinalikan niya ito sa mga labi nito, dahil natawa siya nang makita niya na namumula ang pisngi nito. Lahat nga naman kasi ay nakatingin sa kanila, habang nakapwesto ang mga ito sa picnic table.
Naghanda kasi ng maraming pagkain si Samantha, at ngayon ay inihain nito ang mga iyon sa picnic table, na nasa harapan lang ng bahay ng mga ito. Nang sabihin niya kasi na susunod sa kanya si Isabela, ay nagluto na lang ito ng marami para daw dito na sila kumain ng tanghalian. Tumulong na silang dalawa ni Xander dahil sobrang dami nitong niluto, ay hindi nito kakayanin ng mag-isa kung hindi sila tutulong, kahit pa nga paghiwa-hiwa lang at paghalo-halo lang halos ang naitulong nila ni Xander. Umupo ka na Isa, utos ni Samantha dito. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga niluto ko. Binigyan nito ng malaking plato si Isabela. Mas doble sa laki ng plato na hawak nila. Try mo tong kaldereta, saka itong buffalo chicken wings. Medyo maanghang lang tong wings, pero kaya naman. Try mo lang kung magugustuhan mo. Kung hindi, try mo tong ibang mga niluto ko. Salamat Sam, nakangiting sabi nito kay Samantha at nagsimula nang maglagay ng pagkain sa plato nito. Kumuha ka ng kanin, sabi niya pero umiling ito. Kahit kaunti lang. Mamaya na. Okay sige, puro kasi ulam ang dinampot nito. May buttered shrimp, fried liempo, pansit, carbonara, caldereta and buffalo chicken wings. Sabay-sabay na niluto iyon ni Samantha na may kasamang pagmamadali, dahil baka raw biglang dumating si Isabela na wala pa itong naluluto. Ang sarap nito Sam, nakangiti nitong sabi sabay turo sa chicken wings. Kulang lang sa anghang. Ha, kulang pa ba? Halatang nagulat si Samantha, dahil sila nga ay halos hindi na nila manguyang-nguya dahil sa sobrang anghang, nung tinikman nila iyon kanina. 1 kilo yata kasi ang inilagay ni Samantha dito, na para bang ayaw nitong ipakin. Oo, kulang pa. May chili powder ka bang available dyan, o kaya sili mismo? Oo meron, natatawang sagot ni Samantha. Sandali lang at kukunin ko sa kusina. Makalipas ang ilang segundo ay dumating na si Samantha, at iniabot nito agad kay Isabela ang chili powder at sili na dala nito. Ibinudbad agad ni Isabela ang chili powder sa ibabaw ng chicken wings, na tila ba naglalaway-laway pa ito habang ginagawa iyon. Hindi pa ito nakontento, dahil nagdurog pa ito ng maraming sili at ginawa nitong toppings iyon. Ang sarap, sabi nito na para bang hindi man lang tinatabla ng anghang, kaya halos lahat sila ay nakatingin na lang dito habang napapalunok ng laway. Ganito yung mga gusto kong pagkain. Nang akmang susubuan siya nito ay umiling-iling siya kaya nagbago ang emosyon nito. Ang kaninang masayang mukha ay bigla na lang nalungkot, at siguradong maya-maya lang ay iiyak na naman ito. Hindi ako kumakain ng maanghang. Palihim siyang tinurot ng yaya niya, kaya wala sa sarili na ibinuka niya ang bibig niya. Sumasayad pa lang sa labi niya ang isinubo nito ay parang gusto na niyang iluwa, kaya lang, ayaw niyang umiyak si Isabela nang dahil sa kanya kaya pikit mata niyang nginuya ang isinubo nito na para bang sarap na sarap siya. Ang sarap di ba? Tanong nito na sinagot niya lang ng tango, dahil uminom na kaagad siya ng tubig. Sina Xander at Samantha ay halatang naaawa sa kanya, base sa itsura ng mag-asawa. Hindi niya alam kung anong binulong ni Xander kay Samantha dahilan para umalis ang hubby. Pagbalik ni Samantha, ay may dala na itong fresh milk at diretsyong ibinigay sa kanya. Thank you, he mowed. Ngumiti naman ito sabay tango. Ito pa, ang bagal mo namang kumain, medyo inis na sabi sa kanya ni Isabela. Bilasan mo naman. Ako na bahala sa sarili ko. Kumain ka lang ng kumain, aniya pero umiling ito. Ang dami na nitong isinusubo sa kanya ngayon. Ito na rin ang nagtatanggal ng mga buto na para bang siya ang buntis sa kanilang dalawa. Isabela ako na, ibuka mo na lang yang bibig mo, sabi nito. Napatingin siya kay Samantha, habang may kasamang pagmamakaawa ang mga mata niya. Gusto niya itong tanungin, kung normal pa ba ang ginagawa ni Isabela sa kanya, pero bigla itong nag-thumbs up na para bang naiintindihan siya nito. Pakiramdam niya namamaga na ang buong bibig niya, dahil halos sunod-sunod ang ginagawa nitong pagsubo ng maanghang na ulam sa kanya. Masarap di ba? Sinagot niya ulit ito ng tango, kahit umaapoy na ang bibig niya. Pag-uwi natin, magpapaluto ako ng ganito kay Aling Pasita. Tiningnan nito ang yaya niya. Aling Pasita, marunong po ba kayong magluto ng ganito? Kasi. Hindi makasagot ang yaya niya dahil halatang inaalala siya nito. Magpaturo po tayo kay Samantha para po makapagluto tayo ng ganito Aling Pasita. Huwag po kayong mag-alala dahil tutulungan ko po kayo. Sige hiha, gawin natin yan pag-uwi natin.
Salamat po Aling Pasita. Maganang kumakain ngayon si Isabela kaya natutuwa siya. Siguro bibili na lang siya ng maraming fresh milk, chocolate, at asukal para may pangontra siya sa anghang kung sakasakali.